Magandang umaga po, Bishop, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin sa ating banal na pagdiriwang ng misa ang mga intentions ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maradit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Roy Arceli Arcibal and family, Villa San Pedro and family, Frank Antendia Lim, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, mga lima ng Lias family, Villarmino family, Rodel and Mari Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang and daughter Gina, Roel and Gay Malelang Rebajanera and family, Engineer and Mrs. Arvin and Ningning Tan and family, Bautista and Pitinol family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. Birthday blessings for Soledad Evea, Joel Sigismondo, Jester Lava, Mercedita Recto, Valentin Pora, Seneng Jojo Livelo, Sheila May Marquez, Reina Pantoja, and Engineer Mian Limaano on her birthday. Healing of Anicoreta C., Rosalie Bautista, Grace Solis, John Ezekiel and Ivy Besenal, Leonardo Laylay, Charo Francisco, and Mauro Sol. For the eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit, FSC, Amado Quezana, A.Y. Quezana, De Reynolds, Nachola, Wilfredo Ojeda, Eri Mesiano, and Patria Nepomuceno Jacinto. Sa banal niyang tahanan lumalagi ang may kapal at kapisan niya ang tanan. Tanging siya ang magbibigay ng lakas sa sambayanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo. Mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan upang magbigay puri sa Diyos. At kahit sa gitna ng ating mga kahinaan at kasalanan, tayo binibigyan ng pagkakataong ito. Kaya nga't muli, buong kababaang loob tayo haharap sa Kanya. Aamin sa ating mga pagkukulang at muli, hihingi sa Kanya ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap niyo po ang mga walang inaasahan kundi kayo lamang. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa inyo po ay nawawalay. Dagdagan niyo po ang inyong kaganapan sa makalangit niyo pong pagpapala. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon,
Nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng tuldang tipanan ang haliging ulap at mula nooy makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako, maging sa libo-libo, at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ng pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ng Panginoon, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Aleluya, aleluya, salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao, ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinagaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinagaharian ng dyablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating ebanghelyo ay isang hindi lamang pagpapaliwanag ng Panginoon, kundi sa isang bahagi, parang pagbibigay larawan talaga sa katotohanan ng ating buhay sa mundong ito. Isang sanlibutan, magkasama, mabuti at masama. Kahit sa gusto natin. At kahit sa loob ng simbahan, hindi natin maiwasan, may tao ding masamang napasok Mga taong ang puso ay hindi Diyos ang pangunahin, kundi yun ang mga bagay ng mundong ito. Sapagkat sa gusto din natin, malakas ang tukso ng mga bagay ng mundong ito. Mula sa kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, laman. Alam natin yan. At yan tayo din misay tutuksuhin. Kaya nga't napakahalaga na ipinaliwanag ng Lord to sapagkat nakita natin ang katotohanan. At pagdating pa rin sa katotohanan ng pagsasamang ito, tayo na nagsasabing nakatanggap ng biyaya, ng pananampalataya, ng biyaya ng Diyos, pinag-iingat tayo. Na huwag magpapabaya para madala ng mundo. Na mula sa pagiging mabuting binhi ay baka mamaya tayo maging masamang damo. Na bukod sa tayo'y nadala na, ay tayo maging dahilan pa ng ikapapahamak ng iba. At hindi ba't maraming pagkakataon na nga iyon? Kay daming nagtatanong kung bakit hindi ba gayan ay nag-aral pa sa Catholic school? Ba't gayan ang ugali niya? Ba't yan ay antakaw sa pera? Ganit sa kapangyarihan? Tignan yung mga tanong na ganun. Totoo nga naman. Ako naniniwala, walang taong sinilang sa mundong masama. Lahat ay mabuti, kaya lamang, yun nga, kapag tayo'y nadala ng takbo ng mga masasama sa mundong ito, mula sa mabuti, nagiging masama. At dyan tayo pinag-iingat. Sapagkat yung katotohanan ng kabutihan, hindi maaaring nasa isip lamang. Ang katotohanan ng kabutihan dapat ay nasa pamumuhay iyan. At sabi ko nga kanina sa Thought for the Day, ay tingnan naman natin ang sarili natin. Baka mamaya hindi natin pansin, damo na tayo. Hindi na lamang tayo mabuting tanim ng Diyos, kundi damo na. Saan nakikita? Sa sinasabi natin, sa ugali natin, sa ginagawa natin. Sapagkat yung tunay na mabuting binhi, ang ibinubunga ay mabuti din. Kung hindi na yun ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, baka nadala na tayo ng masama. Yun naman ang kagandahan nito. Itong kwentong ito ni Lord. Mahaba pa. May patience ang Diyos. At bawat pagkakataon ibibigay bago mangyari ang pagtatapos upang tayo ay muli magbalik loob sa Kanya. Nawa, huwag nating masayang. Mag-ingat. At kung tayo na may nadala na, magbalik loob. Sapagkat pagdating sa huli, may katarungan.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa lubutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ng aming mayaalay mula sa lupa at bunga namin paggawan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa lubutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ng aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang mga alay na sa inyo din naman nagmula. At ngayon aming inihahanda sa inyo pong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang inyo pong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa aming saligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan. Pinagbibigyan niyo pong ito'y aming maipahayag kahit na ito ay walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa inyo po ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring inyong pinakikiharapan sa pamamagitan na rin ng anak ninyong minamahal. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan. Kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. May kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa ay nagpupugay sa inyong kadakilaan. Ito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu. Gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Nabuhay, Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyo pong anak.
Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Hirihan at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Kaluluwang aking taglay poon ay iyong papurihan.
Huwag mong kalilimutan ang dulot niyang kabutihan ngayon sa iyong pakikinabang. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng inyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob niyo pong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat. Ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naaapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami po'y buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng biglang awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na humayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo.